At ito na nga guys, in connection do sa nauna nating video na directly nga ako gumagamit ng load dito sa ating battery para sa ating 12 volt system, is gagawin ko rin yan na magiging game plan natin para sa ating 24 volts battery. So ibig sabihin guys, ang gagawin ko dyan hanggat maaari is hindi ko na masyadong gagamitin yung ating inverter para ma-utilize ko yung power ng ating 24 volt system. Kaya lang ang problema guys is may twist nga. Kasi konti lang yung loads na makikita nyo na ang voltage niya is 24 volts. So, bibihira kayo makahanap ng 24 volts fan and 24 volts light, no? As well as, ito kasing USB port, pwede yan. Kasi ito auto volt to, pwede siya sa 24 volts. So, kaya nga nagagamit natin, meron tayong USB port dyan. So, yun lang magiging twist. So, siguro ang gagawin natin, i-keep na lang natin siya sa 12 volts. Gagamit tayo ng step down transformer. Okay guys, so ito na nga yung gagawin natin. So, since magtatap nga tayo dito ng wire, no, sa ating 24 volts na battery, and from there is i-utilize na natin yung DC voltage na yan para sa ating mga loads. Kaya lang nga is wala tayo masyadong 24 volts na loads dito. Puro 12 volts yung ating loads dito sa ating bahay. Ang gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng step down transformer. So ito siya guys, so ganito yung itsura niya. So ginagamit to sa mga kotse, sa mga sasakyan guys. So ayan, efficient car power supply transformer. So gagamit tayo nito. Ang input nito ay 24 volts and i-output niya siya ng 12 volts. So from there, no, pag nakabit na natin siya sa system is magagamit na natin, malalagyan na natin siya ng maraming loads para ma-utilize. Okay, so guys, ito simpleng diagram lang na ginawa natin, no? So ito yung game plan natin. So from 24 volts battery, so gusto nating siyang gamitin sa ating mga 12 volts load, no? Itong bombilya na to, ito yung mga loads natin. So para magamit natin siya is kailangan natin ng step down transformer. Ito nga yung pinakita ko sa inyo kanina. So ang mangyayari lang is itong twist guys. So kung gaano kalayo itong 12 volts sa ating battery, itong 12 volts load. So ang tansya ko kasi dito is around 3 meters yung layo niya. Kasi dadalhin natin yung ating wire papunta sa ating load, no? Hindi natin ilalapit yung load natin doon sa battery, no? So mangyayari lang, ang magiging problema dito guys is magkakaroon tayo ng voltage drop. So ibig sabihin kasi pag na-convert nyo na yan, no, na-convert nyo na sa 12 volts yan and mahaba tong wire na to, pagdating niya sa load hindi na siya 12 volts, no? Mababa na siya. And kung lalagyan natin siya ng LVD, no, lalagyan ko kasi ng LVD yan, possible na due to voltage drop, early siyang magda-drop or early madidisconnect yung ating loads, no? Many tic-tacs later. Okay guys, so nakaisip na tayo ng paraan, no? So ang concern kasi natin is kapag kinonvert natin yung ating 24 volts sa 12 volts using step down transformer, ito lang, using step down transformer, and then yung load natin is mahabang wire na 12 volts papunta sa load natin. So ang magiging problema natin is yung voltage drop na tinatawag natin, no? So may solusyon naman yung voltage drop na yan, no? Ang gagawin is gagamit ka ng makakapal na wire, no? Alam nyo yan guys, no? Para mawala ang voltage drop. Eh what if ayokong gumamit ng makapal na wire? So paano ang gagawin natin? So ito, share ko sa inyo guys. So ito yung ating revised diagram, no? So ito yung 24 volts na battery at ito yung 12 volts na load. So ang iisipin nyo lang guys is yung battery is napakalayo sa ating load. So paano ang gagawin natin? So ito yung naisip nating solusyon. So dahil nga may LVD module tayo, ang LVD module hanggat maaari is ikakabit mo siya as close as possible dun sa source ng power nyo. Kasi pagka hindi siya close sa source ng power, halimbawa dito ko siya nilagay, kung saan meron ng voltage drop, so hindi niya mariread ng tama yung voltage ng ating battery, no? So ang goal lang naman natin is i-cut yung voltage niya
kapag yung talaga yung battery voltage is mababa siya, pero hindi dahil bumaba siya dahil sa voltage drop, no? So hangga't maaari, install yung LBD as close as possible dun sa ating 24 volts battery. And then eto, dito sa from LBD to transformer, step down transformer, dito tayo ngayon pwedeng maglaro kasi ang ano dito, hindi na mahalaga kung gaano kalayo tong wire na to kasi i-convert naman ng transformer yan sa 12 volts, no? So hindi importante sa atin na halimbawa sabihin na natin may voltage drop dito. So halimbawa 24 volts dito, pagdating dito naging 23 volts na lang siya. So hindi naman importante sa atin kung mabawasan niyang ng 1 or 2 volts yang 24 volts na yan, no? Kasi ang kailangan lang talaga natin sa ating load is 12 volts lang. So kahit mag-drop siya ng 23 volts, ita-transform niya pa rin yan sa 12 volts, no? So hindi ibig sabihin nag-drop dito, yung output nito magda-drop din. So hindi yan ganun, guys. So fix pa rin yung magiging output niya. So ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Okay guys, so ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi natin concern yung voltage drop sa 24 volts na line, no? So let's see, gumamit tayo ng power supply sa input. So nilagay ko siya na 24 volts. So check natin yung kung ano yung output voltage niya sa 12 volts dito, no? Using tester. So let's see power. On, yan. So meron yung power. So tignan natin kung ano yung kanyang output. Ayan guys, 12.66 volts. So nakita nyo na 12.66 siya. Yan. 12.66. Okay, so what if naman mababaan natin? So halimbawa may voltage drop yung wire. Itong 24 volts line is mahaba siya. So let's see. Gawin natin itong 23 lang. So i-output natin. Check natin kung ano magiging output niya. So yun guys, oh. Same siya. Same output pa rin siya. 12.67. No? Kahit na meron na siyang voltage drop na 1 volt. So, yun ang gusto kong pakita sa inyo guys, na hindi natin binawari yung voltage drop sa 24 volt line. Na nga guys, susundin na natin itong ating wiring diagram. So, ang LVT natin is as close as possible sa ating 24 volts na battery. So, ito yun guys. So, ito yung ilalagay kong LVD. So, hanggat maaari is close siya sa battery natin. So, yung LVD pala natin guys, may limit lang to guys, ha. Para sa ating kung kasi nakalagay dito 20 ampere ng 12 volts eh. So kung 24 volts yung system natin, tingin ko ang limit niya is 10 ampere lang. So kaya bubuko din na natin siya ng LVT. Hindi natin siya tinap doon sa existing natin na LVD, no? So para wala tayong aberya. And yan, stay as close as possible yung LVD natin sa ating battery. Then magkakaroon ng mahabang wire dyan. Ito, gagamit tayo nitong wire na to, 16 AWG na wire. Then papunta dito sa ating transformer. So nag-provide lang tayo ng small piece ng plywood. Dito natin kakabit yung transformer. Then itong 12 volts na output niya is kakabit natin sa terminal block. From terminal block, pwede na tayo maglagay ng mga loads dyan. Okay guys, so balitaan ko kayo ulit. Okay guys, 10:24 in the morning, Saturday morning. Tirik na tirik na yung araw sa labas guys. So pakita na natin yung ginawa natin dito guys, no, sa ating setup. So sinabi ko sa inyo guys, magkakaroon tayo ng connection ng step down transformer para dito sa ating 24 volts na battery. Ngayon, kailangan natin ng additional LVD. So na-install na natin yung additional LVD niya. So ito yung dating LVD natin, itong nasa kaliwa. Siya yung nagko-control dito sa ating loads ng DC sa USB dito sa panel board, as well as dun sa relay natin. Ito naman isang LVD, ito yung bago guys. So ito na yung magko-control dun sa ating ikakabit na step down transformer. So yung wire na yan papunta sa step down transformer para i-convert niya yung 24
4 volts sa 12 volts para magamit natin sa ating mga DC loads. Kagaya ng fan and USB ports, no? Ito na yung wire na galing sa ating LBD papunta sa ating step down transformer. So pansinin nyo guys, nilagyan ko rin siya ng switch, no, para pwede ko siyang patayin at buksan anytime na gusto ko. And for safety purposes, naglagay tayo ng blade fuse, no. 10 ampere yung rating nito guys, at para lang to sa DC. Bakit 10 ampere? Kasi yung ating step down transformer is 10 ampere yung ating rating. So ito pala, yung step down transformer is nilagay natin sa isang maliit na plywood. Kasama niya yung ating terminal block dito, no? Tapatan na lang yung connection nila. So yung output na 12 volts kinonek ko na dito sa ating terminal block. And ito yung USB port natin, nakaabang na rin. Nakakabit na rin siya dito guys, no, sa terminal block. Ang hindi na lang nakakonect is yung source niya, which is yung 24 volts na source, and yung ating other loads pa. Moments later. At ito na nga guys, so natapos na natin yung setup natin dito sa ating step down transformer. Nakabit ko na yung mga wiring niya guys. So yung input nakabit na yan. So galing dito sa ating LBD yung output niya guys. So ito yung wiring na yon. Mayroon tayong fuse, mayroon din tayong switch, no. Tapos bumaba siya, ito siya, papunta sa input ng 24 volts. Ito, no. Then output niya is 12 volts nga, terminal block. And dinagdagan pa lang natin ng voltage indicator para ma-monitor natin yung output voltage natin kung talaga bang 12 volts yung nilalabas niya. And ayun nga, kanina pa to nakakabit yung USB port. And dinagdag lang natin is yung mga wiring natin, yung plug natin para sa ating 12 volts fan. So dalawa yan, yung isa kinabit ko na doon. Pero hindi pa natin natetest, no, kung gumagana siya. So let's see, no, let's try kung gagana tong ating setup. So on muna natin siya sa switch natin na ilagay. Ayun. So kita nyo, nag-on siya. No, 12.6 volts yung output voltage niya. And ayun, naka-on na yung ating electric fan na nakasaksak. So gumagana siya. And yung USB port, let's check. May ilaw siya. So ibig sabihin may power. So yan, quick charge na yung ating USB port na nilagay. So okay guys, ayos na. Eventually. Guys, simple forma lang ginawa natin dito, no. Kinabit natin sa paanong ating computer table, no? Para din space saver siya guys, nakaangat siya. Ayan, no. Ang ganda ng simple lang guys, no. Simple lang yung pagkakayari natin. So may USB port tayo dito. And ito nga, may voltage indicator na ma-monitor natin yung output na voltage. And may bumabang dalawang wire dyan dahil yun nga ay para sa ating fan plug, no.